tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang dinamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kaya lang, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Ayun na, balik natin. Oh, yan. So, hindi na daw po kilala ni PBBM si Chavit Singson. Tapos, maririnig po natin dito, okay, na siya ay nanunumbat na. Shoutout kay Orambo, 94. Oh, siya po ay nanunumbat na kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na daw po siya kilala. Samantala, 51 katao, yung pina-appoint niya kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos sasabihin mo hindi ka kilala. Ano ba naman yan? Kasi kung hindi ka kilala, dapat hindi ka pinansin. Tapos manunumbat ka, ginamit lahat aeroplano mo. Pwede ka naman tumanggi. Yan ang mahirap sa mga tao, mga preno. Oo, nandyan na, mayaman na kayo, pero wag namang manumbat. Diba? Pangit yun. Imbis ako ang tingin ko dito kay Chavit, nirespeto ko talaga to, si Chavit, pero nabawasan yung respeto ko nung narinig ko to, lalo na sa kanyang panunumbat sa mga Marcos. Diba? Si PBBM, mabait yan. Mabait siya kay Chavit Singson, pero si Chavit ngayon, teka lang, bakit ganun? Bakit bumaliktad? Diba? Bakit ganun? Oh, sa bagay, si Erap Estrada nga iniwan mo, diba? Masakit yun sa isang kaibigan na bigla mong iwan sa ere. Hindi pa siya nasayahan. Marami na siyang naipasok sa admin. Yan nga 51. Yung kanyang pinasok. Si PBBM yung nilapitan mo. At yung 51 katao na yun, nandun sa loob ngayon. Diba? Mas masama pa yung loob mo. O, ulitin natin. Bigyan natin ng reaction to. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang... Baka may hiniling tapos hindi nabigyan. Meron daw, iwan ko kung kano-ano niya yun, na gusto niyang ipasok dun sa PCSO, pero dahil hindi qualified, hindi nakapasok. So, di umano, dun siya nagtampo. Pampururot. Diba? Hindi nakapasok Hindi ka naman dapat magtampo. Dapat, ang kailangan kasi dyan, intindihan. Intindihin mo yung Pangulo, busy din yun. Intindihin ka rin. Ganun yun. Pamangkin niya. Yun, pamangkin niya pala yun Pero hindi qualified. Kaya, hindi nakapasok. Diba? Hello, si San Ramon. Shoutout po. Aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Sa bagay, ayan alam nyo na ngayon, mahirap lapitan po si Chavit Singson kasi masakit po yung manunumbat ka, di ba? Pangit yun sa isang lalo na't magkadikit na kayo ng mga Marcos, tapos maririnig ni PBBM yung panunumbat. Kahit nga yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos nasasaktan, di ba? Dahil dyan sa mga sumbat-sumbat na yan. So yun po yun mga pre. Mahirap lapitan ang mga taong mahilig manumbat. Kasi pagdating ng panahon, pag kaunting pagkakamali mo lang, susumbatan ka Di ba? Okay, salamat po kay Christine Jensen. Salamat po sa iyong pakulay dyan. Salamat po sa 125 million.
Uubusin ko po yan sa loob ng 11 days. Tuloy natin. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Hindi ka nakilala. Paano yung 51 katao na pina-appoint mo? Hindi ka pa kilala nun? May pasok nga eh. Ibig sabihin, pinagbigyan yung kahilingan mo. Pinagbigyan yung kahilingan mo. Tapos yun, sasabihin mo, hindi ka nakilala. Ang labo naman nun. Diba? Ang labo. Kulang pa ba yung 51 katao? Grabe. Diba? So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Nagtampo, hindi na kayo kilala. Okay? Masama yung loob. Well, karapatan mo naman yan kung susuporta ka o hindi, di ba? Pero ang mga supporter ng mga Marcos, magtatampo rin sa'yo. Hindi lang naman ikaw yung may karapatan magtampo eh. Kami din magtatampo. Di ba? Ito pa, bigyan pa natin ito na reaksyon. 25 years ago, nasa sentro kayo nung expose on wetting and illegal gambling operations that involved Atong Ang and then President Joseph Estrada. Ito. Kailangan ba pag tumulong may kapalit? Hindi ko alam kay Chavit. Siguro, sa tingin niya, posible nga ganun. Diba? Tuloy ito eventually sa impeachment and sa conviction ni President Erap for plunder. Ngayon po, may kinakaharap na naman na issue si Atong Ang dun sa missing sa Bungeros. Ano po yung palagay niyong dahilan? Bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa sabong? Well, napagsabihan na si Atong Ang noon na represent. Pero ito may mga sabi-sabi na yung mga lumutang ng mga testigo, di umano po si Chavit Singson yung tumutulong doon. Sa mga lumutang na testigo para kalabanin si Atong Ang. Kung ganyan, kung totoo man po ito, ay papalakpakan po natin si Chavit Singson. Diba? Kasi yun yung balibalita ngayon eh. Hindi ko naman kinukumpirma. Pero, yun yung balibalita ngayon. Na siya po ang nasa likod noong mga testigo na lumabas ngayon. So, ang magiging dating dito, Atong Ang versus Chavit. Diba? Kung totoo yun. Pero sana nga totoo. Kasi mapapansin natin, ang lakas ng loob nitong mga testigo na magsalita laban kay Atong Ang. Ano lang ba sila? Maliliit lang. Imposible namang walang nasa likod niyan. Diba? Kaya kung ganun man yung nangyari, sana nga, diba? Totoo. Pero dito na, kung totoo man yun, dito, papalakpakan natin si Chavit Singson. Pero sa issue na kay PBBM, ganito ka. Bagsak ka talaga sa amin. Kumusta na yung nagmura kay PBBM? Wala na yung iba, may mga kaso na. Huwag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Ayan narinig niyo yun. Narinig ni Atong Ang siguro yun na huwag na magnegosyo ng mga gambling or mga illegal. Pasimpleng pagbanat yun. Oy, salamat po Steam Mild. Steam Mild, salamat po sa iyong pag-like dyan. Sa hindi pa naka-like, naku, mag-like na kayo dyan. Libre po yan. Pasimpleng banat. Okay? Pasimpleng pagpaparinig yan. Pero iba naman yun eh. Allowed naman yung ginawa nila noon. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. So whether true or not, it's a problem.
They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear lahat yung mga dinamanda nila. Pero maliwanag naman sa atin na may mga natagpuan ng buto doon sa Taal Lake. Tumutugma doon sa sinabi ng testigo. Maingat lang talagang magsalita si Chavit, mga pre. No? Pero sana po, siya nga po yung tumutulong doon sa mga tao na yun. Eto pa, yung karugtong mga pre, bigyan natin ito ng reaction. Wait lang po Wait lang. Ayan. Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado naman nanalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency, dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for vice president. Ito pinag-uusapan nila dito yung kay Sara at PBBM. Sabi niya, but Manong Chavez sa plan? Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for president, for vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo for president, wala pa nang magpapile. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat. Bawal pa noon ang nababas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako. Sa mga mayor. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan ako. So, nakaready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong. Sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala ako sa mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa'yo. As we have committed. So shoutout kay Albino France at kay Helen Reyes. Magandang gabi po. Is willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end, ako kay Bongbong, bingo ako, wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Naniniwala po ba kayo na ang pinakamalakas si Sara Duterte? Noon, nakapagtumakbo ng presidente, siya ay mananalo. Kasi kung titingnan po natin, PBBM at Sara, pag parehong tumakbo ng presidente yan, talo itong si Sara, sigurado yan. Diba? Kasi kung natatandaan natin, kung alam nyo, nakita nyo yung video, si Sara Duterte po mismo yung lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos na nagmakaawa na sabi niya, okay lang ba sa'yo na kunin mo akong presidente mo? Tutulong ako. O diba, memorize ko pa? Memorize ko pa, diba? Tutulong daw siya sa ano? Anong klaseng tulong kaya yung ginawa ni Sara? Wala naman tamad nga. Diba? Nabula tayo dun Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang di namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Yan So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro lang. Ito na, sumbatan na. Na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala.
Okay, so ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. President. Okay. And Manong, kayo rin po yung kilala bilang isang kingmaker, pero yung Vicky Boy, shout out. also in politics. Yes. So there was recently a feature wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya ninyo, 23 candidates ang mula sa Singson family sa nakaraang election. Yeah, I would like to explain that. Yes. Noong araw, ayaw kong dynasty. In fact, I'm one of the authors of the anti-dynasty. We need that law. Dahil kung hindi, ang karamihan kasi dynasty, because they have to protect their own interest. And kung ibibigay nila sa iba, babalikan sila at sisirain yung mga nagawa kong maganda. So, it's on record, tumakbo nung governor ako, tumakbo yung kapatid ko ng babae na congresswoman, hindi ko sinuportahan. Huwag ka tumakbo ako dahil ayaw kong ang dynasty. Nandyan na ako eh. Manong akong gusto ng tao eh dahil they like you, gusto nila ako tumulong sa'yo. No, hindi pwede. Tumakbo. I have to announce, I have to campaign against her. Wow. So yung mga tao, totoo ba, ayaw mong iboto labi kapatid mo, huwag niyo iboto. Kung manalo yung kapatid ko, wala na akong credibility. So, yun mga pre, no? Maliwanag naman na hindi na daw po siya susuporta sa mga Marcos kasi kinalimutan niya. Kinalimutan na daw po siya. Uulitin ko lang sa mga bagong pasok dito. 51 katao yung pina-appoint niya ni Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon sasabihin mo kinalimutan ka. Ang labo naman nun, di ba? Malabo yun. Siguro may ano ka lang talaga tampo. Mayroon kang gusto na hindi nasunod. Di ba? Eh kung hindi naman ano, 'di ba? Yung ano mo ba 'yun, pamangkin? Kung hindi naman qualified sa PCSO, bakit ka magtatampo? 'Di ba? Pambihira naman. Kung ikaw man ay magtampo sa mga Marcos, tandaan mo, maraming mga Pilipino ang hindi na rin susuporta sa iyo. Sabagay, hindi ka naman politician. Pero si Erap Estrada, iniwan mo, di ba? Magulo din si Chavit, mga pre, no? Di maintindihan. Kulang pa pala yung 51 katao na pina-appoint niya kay PBBM. Bitin pa ba? So, yun lang po, no? Yung ating live ngayon. Ayan, salamat po sa mga sumama sa ating live. Oo. Mamaya, abangan nyo yung mga uploads natin, mga pre. Salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayong lahat. And maraming salamat po. Sa hindi pa nakapag-like, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Pre, di ata ayos ang mic mo ngayon. Okay naman yung mic ko ngayon. Hindi ko lang siguro na... okay ba yung ating audio ngayon? Okay naman, kaya nga lang medyo malakas siguro, no? Nalakasan ko. Okay ba? Press 1 nga kung okay. So maraming salamat po sa lahat. Ingat po kayo.